Alam niyo mga kapatid, pagka may mga nagre-resign, para sa akin pakiramdam ko lang, opinion lang naman 'to ano, may hindi magandang nangyayari sa loob. May mga magic, may mga hindi inaasahan, kaya magre-resign na lang. Pero mga sir, sana kung magre-resign kayo, ikanta nyo na lahat. Para talagang siguradong sigurado. Ang ating gagawa ng reaksyon at opinyon, ating panonoorin galing sa Pinas News Insider. Ito po ang title. Hala, totoo nga. Kaya pala nag-resign si NBI Jaime at Soljen Guevara, ikinanta na lahat, umamin na? Question mark, patanong. Anong meron dito? Gusto ko alamin ho natin para talagang siguradong sigurado tayo sa balita. I-play na po natin ito mga kapatid habang umaandar po ang ating video. Makikisuyo lang po. Baka naman po pwedeng papindot ako ng like. Yan. Tsaka comment na rin tayo pag may mga saloobin po tayo. Pupusuan po natin lahat yan. Okay mga kaibigan, here we go. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita, sadyang tila unti-unti nang lumalabas ang buong katotohanan matapos ang pagbitiw ng Solicitor General na si Menardo Guevara ay tila hindi na kinaya at nagbitiw na rin si National Bureau of Investigation Director Jaime. So dalawa na. Dalawang taga-kabila na ito yung opinion lang ulit, no? Hindi na nila kinakaya. Siguro baka hindi na masikmura, kailangan nang bumitaw, no? Ni Santiago, hindi na nakapagpigil at matapang na nagsalita na sa publiko at tila binasag na nito ang lahat ng nalalaman at katotohanan kung bakit siya biglaang nag-resign sa kanyang pwesto. Ito'y matapos umanong naranasang sirain ng ilang may masasamang interes sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at... Pero yung pwesto na yan, kung tutuusin, napakalakas niya na. Tapos, aalis ka na lang basta-basta, di ba? Nai-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kaysa dungisan nyo ang pangalan ko, magbibitiw na lang ako sa pwesto. Matapang at tahasang ginulantang ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang maraming Pilipino online matapos ang kumpirmadong pag-resign nito bilang direktor ng NBI at matapos umano ang samut-saring propaganda laban sa kanya na umani. Ano kaya yung sa Abante Tonight ba yan? Tonight, no? Tsaka sa Saksi. Hula ako lang naman, ito yung opinion ulit. Siguro yung mga yan, ano yan, fake news na sinisiraan siya. Kapag vlogger, fake news, no? Pero pag yung mga mainstream, nagkamali lang, no? Sabi nila, nagkamali ng report, na mali lang yung source, no? Pero pag vlogger, talagang binabanatan nila fake news, no? Sino ba talaga fake news kahit hindi naman fake news yung ibang mga vlogger? Mayroon talagang mga fake news. Pero mga kapatid, sana naman po, pag may mga mainstream na nagfi-fake news, sana i-boycott nyo na. Ito ng samut-saring mga komento at reaksyon ang kumpirmadong balita na ito na tila kung saan nabuo ang mga di umano'y mga kwento at mga umano'y teoryang posibleng ang ilang matataas na mga tao ang posibleng nasa likod kung bakit walang pagdadalawang isip na nag-resign si Jaime Santiago sa kanyang mataas na pwesto. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng source na ang balita ngayon. And I quote, nagbitiw, NBI Chief Santiago, nag-resign na. Nagbitiw si NBI Chief Jaime Santiago matapos umano'y siraan ng mga may masasamang interes. Hiling niya maging epektibo ito kapag may kapalit na upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Alam nyo, naiisip ko, no? Nasa NBI ka, mataas ka, ibig sabihin may kapangyarihan ka. Pag siniraan ka ba, pwede bang mag-resign ka lang? Hindi ba pwedeng i-demanda mo yung tao? Sa akin okay lang ito. Wala akong hate dyan kay sir o kung sino pa man dyan. Basta tayo nagbibigay lang ng opinion, ano? Kasi may kapangyarihan ka eh. E di, imbis na magbitaw ka, palagan mo. NBI, di ba? Angas nun. O, edi palagan mo. Kaysa magre-resign ka. Kasi pag magre-resign ka, kaya pala nila to. Yun, bumagsak na, bumaba na. Okay, palitan na natin yung pwesto niya. O, mapapasama pa. Paano kung yung pumalit na pwesto sa'yo may masamang interes? O, edi wala na. No?
Huwag tayong masyadong maemosyon kasi NBI naman or kung ano pa man, chief NBI. O di ba, NBI Santiago, may naninira sa'yo, demanda nyo o kaya gawan nyo ng paraan na legal para mapatalsik o managot yung mga nagpe-fake news o yung mga naninira po sa inyo kaysa sa bumitaw. Di ba po? Tama naman ako. O kunwari, meron sa'yo nang gagalaiti sa'yo, ikaw may kapangyarihan, tas yung mga yun, no? Nisiraan ka. Puwera na lang kung mas matataas yung mga yun. Pero dapat, kung alam mong tama ka, huwag kang magre-resign. Maging malakas ka, no? Para lang sa aking pananaw, no? Ipagtanggol mo kung ano yung tama. Yan lang sa akin, ano? Nagbitiw na si National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ngayong Biyernes, Agosto 15 matapos umano'y maranasang siraan ng ilang may masasamang interes sa Ayun. kanyang posisyon. Sa kanyang liham kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Santiago, ang mga detractor at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon sa aking isipan kapag paulit-ulit inuulit-ulit ang kasinungalingan para bang magmumukhang totoo. Detractors and those who have sinister interest in my position insistently makes move to blemish my reputation. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth. Giit niya, hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para sirain ang reputasyon kong iningatan. Ayun nga, hindi niya papayagan, di ba? Pero ang ginawa, hindi ko papayagan na ganito-ganitowin nyo ako, akong bahala sa inyo, yari kayo. Sana ganun, ano? Hindi ko papayagan, magre-resign na ako. Yun lang. Yun lang ho sa akin, ha. Hindi ko alam kung yung tunog ko, maka-PBBM o maka-Duterte. Lilinawin ko sa inyo, sumusuporta ako sa mga Duterte. Ang problema, pag may nakakakita akong ganito, ewan ko kung tama yung sinasabi ko. Comment nyo po, mga kapatid, ha. Dinalagay ko lang sa standard. Hindi niya papayagan pero magre-resign si Sir. Idol, yung iba natutuwa kasi nga nag-resign. Tama nga naman. Pero siguro may isa pa tayong option. Yun nga, sana pinalagan mo, no? Depende na lang kung hindi mo kaya. NBI? Pag sinabing NBI, di ba? Sa loob ng maraming taon, I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation which I molded through the years. Hiningi ni Santiago na through the maging years pa. epektibo ang kanyang pagbibitiw pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na abogado na si Attorney Topacio na tila madismaya matapos lumabas ang kumpirmadong balita na ito. Ikinalungkot ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Cassandra Leong at dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. ang biglaang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang Director ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Topacio, si Santiago na dating hukom sa Regional Trial Court ay kilala sa kanyang malinis na reputasyon at mataas na pamantayan sa paglilingkod sa publiko. Aniya, bilang NBI Director, ipinakita ni Santiago ang malasakit, makataong pagtrato at paggalang sa karapatang pantao kabilang nasa kanyang mga kliyente. Sayang naman kung magre-resign si Sir, di ba? Kung ganun na lang. Paano kung may pumalit dyan, hindi maganda? Hindi wala na. Tinawag pa ni Topacio sa Santiago na isa sa ilang natitirang bituin sa administrasyon at inihalin tulad naman ang pagbibitiw nito sa isang lumulubog na barko na ani sumasalamin sa kasalukuyang pamamahala. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Topacio kay Santiago para sa kanyang serbisyo at hiniling ang mabuting kalusugan at mahabang buhay para sa dating NBI Director. Samantala, Sayang. narito ang full video reaction ni Ka Eric Celis at Madarahig na umani ng samut-saring komento at reaksyon sa mundo Ayun. ng social media. Panoorin ang full video. Ayan, so si Sir Ka Eric, kilala nyo naman to, di ba mga kapatid, sa SMNI. Napakatapang din ito kasi tinabi niya, kangaroo court, no? Naalala niyo yun sa Kongreso, no? Yung integridad ng taong ito Ay, mamaya pa mataas. ito muna. Siya ang dumipensa kay Marcos doon sa Pulboronic video. Okay. Siya ang dumipensa kay First Lady Oo. tungkol sa kaso sa Amerika. Oo. Siya ang nag-imbestiga sa mga kaso kay Vice President. Patas ito, may integridad ito. Okay. At itong tao na to started as a police officer, a member of the SWAT of Manila's finest. Naging abogado, naging prosecutor, naging judge, Oh, yeah. naging Galing. NBI director. Tapos ngayon, nag-resign. Bakit? Ini-entertain kasi ng mga
taong nakapalibot kay Marcos, ang mga Oo. intriga at kung ano-anong istorya ang ginagawa at tinatanggap nila para makapagpalit ng tao para yung tao nila ang maupo sa mga posisyon na gusto nila. O yun nga, iniisip ko nga sir eh. No, yung pala siya na lang pala natitirang matino, mas maganda sana kung nakaupo siya. Eh kung hindi, sino na lang uupo dyan? Nako, delikado. Yan ang sinasabi ko eh. At nararamdaman nito na binabaterya siya. Natural lang yan. Kaysa naman masira yung kanyang reputasyon sa mga gawa-gawang kwento. O yung nga, opo, tama po yun sir. Taas ng dalawang kamay ko. Tama yun, lahat ng sinasabi. Wala bang ibang aksyon kundi mag-resign na lang? Kasi parang nagtagumpay sila. Nagtagumpay tayo sa paninira. Nag-resign siya. Hindi nyo man siya nasira ng lubos. Nag-resign naman siya. Eh yung kung papalit niyan, bias. Ay, GG. Durog-durog, no? O, di mag-resign na lang siya. Yun lang. One good man down. And this is an example kung bakit mahina ang Pangulo, bakit hindi niya kayang panguluhan ang Pilipinas. Tapos Wala, weak yun. magyayabang madradrag tayo sa gera ng Taiwan at Oo, isa pa yun, no? Biruin mo, pakikialaman yung Taiwan tsaka China? Tutulong siya? Anong ipanlalaban mo? Mga chismosa? Mga aswang? Pag tayo sumabak sa gera, unahin yung mga sumabak doon, yung mga kamag-anak po ni PBBM. Saka yung kamag-anak ng asawa. Total sila nakaisip ng gera eh. Tsaka yung mga sumusuporta kay PBBM. Sumabak sila doon. Sino ang kakampi? Sige nga, sino po magiging kakampi ng Pilipino? Amerika? Sinabi ng Amerika, maganda ang relasyon ng China at Amerika. Oh. Ano ngayon ang gagawin nyo? Ang dahilan nyo lang, mayroong 100,000 na mga Pilipino doon na nagtatrabaho, hindi pwedeng madamay, di pauwiin nyo. Tapos suportahan, ang laki-laki ng budget ng Pilipinas. Di ba? Ang laki. May trilyon. Bigyan nyo muna ng mga pangkabuhayan o kaya pang-ayuda muna kasi sinasabi natin, mga OFW, mga bayani eh. Sinasabi bayani pero wala naman tayong nakikitang titulo. Sinasabi nyo lang bayani. Nagbibigay ng mga remittance, etc. Malaki rin ang kinikita ata ng gobyerno dyan. Hindi ko alam. Pero parang ganon, di ba? Yun naman pala, bayani pala tong mga to ba't di nyo pauwiin? Tapos bigyan nyo ng mga pangkabuhayan lahat ng mga nasa Taiwan. Ganun lang, laki-laki ng budget nyo, laki ng teteng. Kinakain nyo lang eh. sus! Paharayo. Wag, Mr. President. Sayang ang kurap. Binabanggit po ni Eto na, si Idol. NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, na paulit-ulit daw siyang binibiktima at inaatake ng paninirang puri o kaya pag-iintriga laban sa kanya. Which, at the basic na mga indicator, ito po ay nagpapakita na may nagaganap na power play. Okay. O may obrahan. Power play. Either yan ay sa loob mismo ng NBI o mas mataas pa na posible po ay ang Department of Justice, no? Kagaya din po ngayon ng Wala. Kung ganun, siguro ayaw na lang niya magulo buhay niya. Resign na lang ako. Bahala kayo dyan. Sa inyo na yan. No? ng maraming mga police officers, mga senior police officers, including na itong si General Diwata Torre, posible, hindi niya lang sinasabi sa media, ang direktang pagtapak, backdayot, no, from Hong Kong ni Secretary John Vic Rimulya. Dito kasi naman pagdating sa PNP, ang supervisory direct agency dyan ay ang DILG. Di ba po yung Solgen, ano tawag doon? Saan pa ba yun? Yung isa pa, gusto nga umano ni Rimulya, umupo doon, di ba? Kaso na-reject siya kasi may kaso siya. Pero tatry niya ulit. Paano kung dito sa NBI, siya naman ang maging dito o kaya yung kapatid o yung mga kaalyado ni PBBM? Wala na. Para sa akin po, dapat hindi bumitaw at... ewan ko, wala ganun siguro talaga. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po Basta tayo, masyadong magulong gobyerno ngayon, no? Di ko alam pa. Parang ang weak-weak ho ng leader natin, tas may mababasa ka pa, sinusuportahan pa nila yung... Ewan ko. Bahala kayo dyan, basta kami, Duterte. Ang Duterte, kapag ka gumalaw, suwabe.
tamang-tama lang sa pag-asenso ng ating bansa. Yung sa inyo, lugo-lugo. Ang gulo-gulo nyo. Comment po kayo dyan mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. At kung basher kayo, okay lang din. Pupusuan natin lahat yan para magmukha rin kayong ewan dyan. Excuse me po.